Grabe, wala pong kapangyarihan na hihigit pa sa ating Panginoon. Sumusunod yung ulan, grabe, no? Nakakita na kayo sumusunod na ulan. Kapapakanan sa Lord. Talagang buhay po ang Diyos ng Christ in your family. Talaga pong buhay ang ating Panginoon at nakikita niya ang sitwasyon natin. At ang mga anak niya ay nandito. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, anak tayo ni Lord. Amen? At kapag anak ni Lord, malakas sa magulang yan. Sino po dito may mga kasamang anak ngayon? Mga magulang, welcome po. Yan, malakas ba manghingi yan? Kami po dati piso Baka 20 manghingi yan, no? Congratulations po sa bawat isa. Hindi po tayo kayang hadlangan ng sitwasyon o anumang bagay, lalo't patungkol kay Lord. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo ulit, welcome. Welcome na welcome po tayo sa gawain ng Panginoon at ang mga bagay na po ito ay para sa Kanya. So, napakaganda po na tayo po ay lumalapit sa Panginoon. Amen? Dapat po lifestyle ang paglapit sa Panginoon sapagkat tayo po kasi ay nasa danger. Dahil po ang buhay ng tao, araw-araw nasa danger. Amen? Si Lord po kasi, nung namuhay siya sa mundong to, ang Diyos Ama nangako po sa atin yan, nasasamahan niya tayo. Hindi siya nangako ng daan na perfect. Hindi siya nangako na ang iyong dadaanan ay smooth. Pero isa lang po ang pangako niya. Nabasa po natin kasaysayan. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Ang sarap na, no? Kung babasahin mo siya personal, anak, hindi kita papabayaan, ni iiwan. Amen? Yung bang yung bigas natin sa bahay, pang isang saingan na lang, biglang may darating. Sino pong nakakaranas ng mga bagay na yon? Yung may malaki kang bayarin, biglang may dumating na tulong mula sa Diyos. Amen? Meron kang pinapanalangin na matagal mo nang dinedesire, ipinigay sa atin ni Lord. Amen? Sapagkat ang Diyos po natin, alam po niya ang makakabuti sa kanyang mga anak. Amen? Gusto ko pong malaman natin ang Christmas, the truth about Christmas, dami po kasing Christmas party ngayon nagaganap. Maya't maya po, kada December yan, kabilaan. Pero ano ba talaga yung meaning ng Christmas? Tama? Ako po dati, ang mindset ko dyan pag sabing Christmas, magyayaya na ako niyan. Inom tayo mga kaibigan. Pasko naman! Sinong biktima ng ganong kaisipan? Kailangan anak, motivate mo yung anak mo, mamasko na marami, mamasko ka na marami, para marami kang baon sa school. Pagtulog na yung bata, ano mangyayari? Kay nanay na lahat. Kay tatay na lahat. Nauto ang bata. Bakit? Ayun yung mindset natin sa Christmas. Sabi mo nga po sa katabi mo, erase, erase, erase. Hindi pala yun yung Christmas. Tama po. Akala natin ang Christmas, bonus. Sino po mga nagtatrabaho? Sino excited sa bonus? Yan. Diyan tayo, masaya, no? Pero ano ba talaga yung meaning ng Christmas? 2,000 years ago, malayo-layo na rin ang nilakad ng mundo. Nakakalimutan na ng mga tao ang Christmas. Ano ba talaga yung essence ng Christmas? Ay po, ang essence ng Christmas, this is a season to remember the season. Amen? This is the season to remember the reason. Meron po kasi tinatawag ng main reason. Pag sinabing main reason, pinakang dahilan. Ulitin ko po, yung ginagawa nating mga Christmas party, salo-salo, family day, family time, wala pong problema dyan. Ang pinaka punto po dito, maunawaan natin na dapat po ang Christmas ay talagang pag-alala na merong Diyos na namatay. Merong Diyos na isinilang, namatay, at ang matindi po sa Diyos natin, muli siyang nabuhay. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, may Diyos tayong buhay. At palakpakan po natin si Lord. Sabi, no? Marami pong Diyos na sinasabi nila, namatay na, 6 feet below the ground. Hindi na po bumangon. Pero yung Diyos natin, after 3 days, bumangon po. Ibig sabihin, meron tayong Diyos na nabuhay at hindi na siya mamamatay kailanman. Hallelujah. Ang sabi po sa Jeremiah chapter 23 verse 1 to 6. Basahin ko muna po yung verse 5. The days are coming, declares the Lord, when it will raise up for David a righteous branch,
a king who will reign wisely and do what is just and the right in the land. Gusto ko i-highlight yung word na wise. Wise and do what is just right. Grabe itong Diyos na to. Meron daw tayong Diyos na punong-puno ng karunungan. Meron po tayong Diyos na hindi kaya ng tao na sabayan ng kanyang kaisipan. Tama? Lugi tayo. Tayo po ang nakikita lang natin pag tumingin ka sa paligid, yung resort lang. Tama po? Si Lord, siya po'y nasa taas at pag tumingin siya sa baba, kitang-kita niya lahat. Sino po ditong gusto mong magkaroon ng sariling kotse? Parang ayaw nyo ata. Ako, mag-i-amen ako. Gusto ko niyan. Sino po dito gusto mo ng bahay na malaki? Yan, namalakas. Sino po dito nang gustong mayroong malaking pera? Yan. Doon muna tayo sa kotse. Ano pong gusto nyo? Yung pong nagbibilang ng poste o ikaw ay nagbibilang ng kotse? Pwede mo makita ko yung kamay ng gustong nagbibilang. Pastor, gusto ko nagbibilang ng kotse. Ayun, taas kamay. Sige po, huwag po kayo maya. Yan, meron. Hindi po, ano to? By faith. Yan, by faith tayo. Sino gusto mo nagbibilang ka ng kotse? Taas kamay. Mahalin mo, magkakotse ka mamaya. Hindi ka pa rin convinced. Ulitin ko, final to, nanonood si Lord. Sino pong gusto magkaroon ng kotse na human size? Maliit daw sabi ni nanay. Malaking kotse, nagagamit sa kalsada. Patingin po ng kamay. Yan. O sino naman po dito ang gusto mo nagbibilang ng postel? Kaya pala nagets ko na, nabanggit ko na nga pala to. No? Nandaya nyo As mga first timer na lang. So kung ako po tatanungin, gusto ko nagbibilang ng postel. Paano yung pastor? Kasi nakasakay ka sa kotse. Nagbibilang ka. Kasi pag kotse, nakatambay ka sa postel. Ang ugat po nun, hindi po tayo nag-networking nga ba? Kuya, may kotse ba niya? Baka may paparami. Hindi po. Ang punto po ron, yung kaisipan natin ay hindi kagaya kay Lord. Nabudol din po yung mga yan, yung hindi tumataas. Feeling lang nila kasi alam na nila. Pero nadaya rin yung mga yan. Kumakaway pa po yan nung sinishare ko po yung na yan. Yung segue na yan. So, sabi ni Lord, my ways are higher than your ways. Hindi tayo pareho ng kaisipan. Amen? Sa ibang kaisipan, ang daya mo naman, Lord, umaambon. Pero tayo, kahit anong mangyari, Lord, the best ka pa rin. Amen? Kahit anong mangyari, walang magbabago, Lord. Mahal na mahal ka po namin. Gusto ko pong i-share sa inyo to. Our series, ang topic po ay Knowing God. Maniwala po kayo, 21 years old po ako nung nakilala ko si Lord. Na-encounter ko si Lord. Akala ko lang for the past 21 years, kilala ko na si Lord. Pwede bang sabi mo sa katabi mo, kilala mo na ba talaga si Lord? Oo naman. Diyan nga ako pupunta pag birthday ko Diyan nga kami, pag may January 1, diyan nga kami, sisimba nga kami. Grabe naman pagkakilala kay Lord yan. Once a year? Oo, kilala ko si Lord kasi, tinan mo, mamatay ulit yan sa April, sa March. Hindi pala ganun yung Diyos na to. Minsan lang siya namatay. Hindi na dapat siya nating patayin. Siya yung Diyos na buhay, umakyat sa langit. Tanong ko po sa inyo, saan na siya nakatira sa puso nyo ngayon? Sinagot ko rin no? Saan na siya nakatira? Nasa puso na natin. Amen po. The way na tinanggap natin si Lord, siya po ay nananahan sa puso natin. Hindi na po siya taga-Makamot, hindi siya taga-Darangan, hindi siya taga-Israel, na taga-puso na natin siya. At mararamdaman niyo po yun, may kumakausap sa inyo. Hala mo, konsensya, Hindi po. Ang Diyos natin ay nangungusap palagi. Yung bang hindi ka mapakali, in-invite ka rito, parang ayokong pumunta, pero dinala ka ng sarili mo rito. Tama? Hindi, ibang religion yan Hindi po. Pumunta po tayo dito, hindi po para magkaroon lang panibagong religion. Kasi kung religion talaga pag-uusapan, mag-aaway lang po tayo. Hindi magkakasundo. Ano pong nangyari sa religion? Nagkaroon ng division. Tama? Nagkaroon ng, hindi lang division, demolition. Tinutumba yung hindi gustong religion. Pero alam po ba si Jesus, namatay siya sa cross, hindi para magkaroon ng religion, kundi namatay siya for the sake of relationship.
Doon yung pinaglaban niya na magkaroon tayo ng reconciliation sa Ama. Kaya po, tanggapin lang natin si Lord sa puso natin. Kilalanin siyang bilang Lord and Savior. Alam niyo po, okay ka na kay Lord. Ayos ka na kay Lord. Hindi mo na kailangan pahirapan ng sarili mo para mapatawad ni Lord. Tama? Hindi mo na kailangan magbuhat ng krus na literal para masabi na, Lord, mahal kita. Hindi po. Yun lamang pong meron kang krus na pinapasan araw-araw, yun po yung mga suliranin, iyan po ay sapat na. At ang maganda po sa ating Panginoon, sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Sasamahan kita. Pwede bang palakpakan natin si Lord sa umagang to? Hallelujah! Sabi po rito, in Jeremiah chapter 23 verse 1, woe to the shepherds who are destroying and scattering the sheep, ulitin ko lang po, who are destroying and scattering the sheep of my pasture, declares the Lord. So, sumpain daw po yung mga leader o mga shepherd na yun daw sumisira or ikinakalat yung mga tupa ng Panginoon. Sa mundo po natin ngayon, lalo ngayon sa panahon po natin, na makikita natin very rampant sa social media. Tama po? Lahat naman tayo may Facebook, no? Kahit mga bata, meron na ngayon eh. Napapansin niyo po yan na maraming lumalabas na preaching sermon, tama? Nakaka-motivate naman, tama? Pero meron daw mga, tawag natin dyan, false teachers. Dito kasi ang Bible, ang term ng mga lingkod ni Lord Shepherd. Na inilantulad po tayo si mga shepherd na meron tupa na pinapastor. Sa mata ni Lord, tayo po yung mga tupa. Madalas nating maririnig, yung tupa, yun po ba yung yung inosente? Ayokong banggitin yung exact word eh. Yung tangier, di ba? Yan, tangier yan, sheep yan. Hindi po. Sinearch ko po yung meaning ng sheep. Ang dami niya pa ng benefit. Tama, anong mga ginagawa dun sa tupa pagka siya ay di ba, nagiging jacket, galing na yate Ano pa? Kuya, papaitan na lang yan, pwede na yan. Hindi po. Yung benefits, tayo po yun. Marami pong nasa sa atin, naniniwala po tayo na merong idineposito si Lord na God-given potential. Sino pong naniniwala na merong idineposito sa puso mo si Lord na potential? Na hindi natin alam na baka isa rito, lalo po sa mga batang to, one of this day, future mayor of Binangonan. Sorry po, baka may nakakarinig sa atin. Mapapalitan yung letrang, hindi natin masabi. Or baka future senator. Or baka future president na andito sa lugar na to. Hindi natin kilala si Lord. Kaya lalo natin siyang kikilalanin. Yun nga lang mayor ng Pasig, di ba? Yung palang mayor ng Pasig, laking Sunday school. Sumasama lang po sa mga ganito, sa mga gawain para kay Lord. Ngayon, city mayor ng Pasig. One of the greatest model ngayon ng Pilipinas sa leadership. Eh bakit? Anak kasi ni Lord. Basta anak ni Lord, sky is the limit ng promotion. So kung gusto mong ma-promote ka na ma-promote. Amen? Kung ikaw nagbi-business, the best na business ang gagawin sa'yo ni Lord. Kung ikaw po ay empleyado, magiging mapopromote ka sa trabaho. Bakit? Ayun po ang disenyo sa atin ni Lord. Pero sabi rito, itong mga shepherd na to, binigyan sila ng title, kaso ginamit sa mali. Tama? Ikaw ba ay boss? May mga boss dito. Ikaw ba ay supervisor sa trabaho? Ikaw ba ay managerial position? Or sa pamilya, baka ikaw ang pinaka-head? Di ba? Sabi sa akin ng mama ko, sana ikaw naging panganay, anak eh. Nung ako po'y pasaway pa dati. Kasi ikaw piling panganay ka sa lahat ng magkakapatid. Ang tigas ng ulo mo. Eh po yung pagkakatanda ko, na pag binigyan ng tao ng title, minsan nalalasing sa title. Tama? Lalo sa panahon natin ngayon, binigyan ng position, ginagamit sa mali. Dapat, kung meron man tayong titulo sa umagang to, walang iba kundi we are a children of God. Sabihin mo nga po ulit sa katabi mo, tayo'y anak ng Diyos. Amen? So, mag-iingat po tayo na hindi lahat ng napapakinggan
natin ay talagang totoo. Si Lord po, galit na galit siya sa mga hindi totoo. Tama? Kaya po si Lord, bagamat tayo nagkakasala, gustong-gusto lang ni Lord, humingi ka ng tawad sa Kanya. Sino ba ditong at the end of the day, or bago ka matulog, humingi ka ng tawad kay Lord? Dalawang bagay, humingi ng tawad at nagpapasalamat. Tama? Or, bukas na lang Lord, nantok na ako. Alam mo na yun Lord. Yung kagabi rin prayer ko, yun na yun. Hindi pala. So, kasi gusto ni Lord, meron tayong personal relationship. Sabay-sabay nga po tayo, personal relationship. Personal. Ikaw at si Lord. Para po kahit hindi natin kasama si Pastor o yung mga lingkod ni Lord, meron ka pa rin relasyon kay Lord. Pwede kang tumawag anytime. Amen? Kaya po, ang relasyon kay Lord, hindi lang po natatapos sa church yan. Pag sinabing relasyon kay Lord, kahit nasaan ka, ano mang ginagawa mo, at pag may relasyon ka kay Lord, sagot ka niya. Sino pong gusto mong marinig yung kay Lord? Anak, sagot kita. Akong bahala. Gusto mo mag-aaral sa ganyang school? Akong bahala sa'yo. Sagot kita. Nung tinanggap po natin tong panawagan na to sa Lord, sabi ko, Lord, ano kayo mangyayari? Saan natin dadali yung tao? Kung sabi ni Lord, akong bahala. Sagot kita. At ang simbahan po ng Christ in You, Binangonan, tayo po kasi ay Mission Church, Outreach Church. Ang Christ in You po ay worldwide. At first time po na mayroong Christ in You sa Rizal. At ang Christ in You po ay nasa 11 months na po ngayon. Pwede mo palakpakan natin sa Lord. Hindi pa po yan yung anniversary. Next month po ang anniversary. At alam niyo po saan gaganapin ang anniversary? Dito po sa tabi nito, may event center po dyan. Dito po tayo magsi-celebrate. 1 year na po ang Christ in You. Palakpakan po natin muli si Lord. Isa pong patunay na ang Diyos ng lugar na ito, ng simbahan niya ay buhay at faithful. Amen. Napaka-faithful ni Lord. Hindi po aksidente na binigyan tayo ng kulimlim ni Lord. Tama? Talagang sinasadya ni Lord yan para hindi mainita si Pastor. Especially si Pastor. Hindi po, kaya rin po pala. Binigyan tayo ng weather na ganyan, umabot pa kanina, chinecheck lang ni Lord yung puso. Tama? Daan lang yan. O sabi ng iba, hindi, libo na yung maya-maya. Hindi po. Dapat sa mga pangit na sitwasyon, puro pananampalataya dapat ang lalabas sa bibig. Amen? Sapagkat pag pananampalataya lumalabas sa bibig, alam niyo po ang mangyayari? Doon nagkakaroon ng manifestation. Yung bang pasakit pa lang ulo mo, sabi mo, sakit ng ulo ko. Yun, nangyari. Sumakit talaga ulo mo. Bakit? Dineclare mo na. Pero kung sinabi mo, hindi ito tutuloy, mawawala ito. At ginamitan mo pa ng pangalang Jesus, there is power in the mighty name of Jesus. Ang sabi po ni Lord, ask whatever you wish and He will give you. Kanino daw natin hihilingin? Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya po dapat tumatawag tayo lagi sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi po rito, meron kasing problema. Ito po yung background ng Jeremiah chapter 23. Ito po yung problema, the problem of the false shepherd. Hindi daw lahat ng leader ay leader talaga. Tama naman po. Meron nasa posisyon lang, pero hindi naman nagpapanksyon. Delikado, no? Yung bang umaasa ka kasi siya yung leader, kaso hindi pang leader yung galawan, eh paano naman yung sumusunod sa kanya? Nakakita na kayong leader na bulag? Tapos yung sumusunod sa kanya, mga bulag din. Saan kaya sila mapupunta? Sama-sama sa bangin yun. Bakit? Bulag yung leader. Pero pag ang isang leader, merong nakikita, tapos meron pa siyang pagkakilala kay Lord, dadalhin po tayo sa magandang lugar ng Panginoon. Ang tawag po natin yung green pasture. Dadalhin tayo ni Lord sa, nakakita na kayo ng green pasture? Bihira dito sa, sa Rizal, or sa sa Pilipinas. Madalas na sa ibang bansa. Or meron din naman sa atin. Yung po yung pag tumingin ka sa paligid mo, puro berde nakikita mo. Yung bang ang sarap humiga sa dayami. Bakit? Green pasture. Ang plano po sa atin ni Lord, bigyan tayo ng mala green pasture life. Yung buhay na ang sarap-sarap tirahan. Amen? Kaya po kung tayo minsan nasa sitwasyon na feeling mo, masarap ba't ganun yung green pasture ko, tuyot? Nagsiga pa yung kasama ko.
wala nang dayami, wala nang green pasture. Alam niyo po, tayo po ay nasa proseso. Sabi mo sa katabi mo, nasa proseso ka lang. Huwag kang malungkot. Dadaling ka ng ating shepherd, none other than Jesus Christ, dun po sa green pasture. Amen? Tayo po kasi naglalakbay at ang isang pastol na nakikita niya wala nang kakainin ang mga tupa niya, lilipat sila na ibang lugar. So si Lord po, ang plano sa atin ni Lord ay napakaganda. Tuloy po natin ang sinasabi po rito. Sabi rito, yung mga problema ng mga false shepherd, they destroy and they scatter people. Imbis daw po na yung mga spiritual leader na ito dapat i-encourage or i-unite sila, sila pa yung naging dahilan para magkawatak-watak. Kasi po ang background nito, ito pong Israelites, after the disobedience of Solomon, kasi po the David time, ito po yung David time na ang bansang Israel ay naging one nation talaga. But because of Solomon, kapabayaan ng wisest person na lasing sa kapangyarihan, nagamit sa mali, napahamak ang bansang Israel. Kaya po dumating sa time, wala silang Diyos, nangungusap lang sa mga propeta at sila in-scatter. Sila po'y pinaghiwa-hiwalay ng mga nag-rule sa ating bayan. Alam niyo po, ang leader, ang totoong leader, kung meron man, dapat siya po yung nagbubuo. Siya dapat yung nag-unite, nag-aayos ng mga hindi ayos. Hindi po yung sira na lalo pang nasira. Tama? Yan daw po yung mga good shepherd na dapat meron tayo, lalo po sa ating bansa, because this is not just a spiritual leader, kundi po rin po yung mga people of our society na nakatalaga sa government, sa ating barangay, tama po? Depende sa namiminuno. Kaya po ang iyong lingkod na to, bagamat ako po ay 23 pa lamang, yung mga agree naman po kayo lahat. Baliktarin nyo na lang po yung 23. Bata pa rin basta. Ay, salamat po sa inyong pagtitiwala. Dahil, ang totoong shepherd natin, walang iba kundi si Lord. Ang iyong pong lingkod ay katiwala lang. Ang iyong pong lingkod ay nautusan lang ni boss. Amen? Meron po tayong real boss, meron tayong talagang true shepherd, none other than Jesus Christ. Kaya po hanggat sumusunod ang iyong pong lingkod sa Panginoon, sunod lang po kayo. Unti-unti po makikita nyo ang glory ni Lord. Nagsimula po ang church na ito sa paggawaan ng casket. Paggawaan ng ataol. Hindi ka matatakot na sa paligid mo mga ataol? Hindi ka matatakot, tita? Tapos pagtanggap mo kay Lord, pipili ka na ng isa. Biro lang po. Excuse me po, sinisipan ako. Hindi naman po pipili. Libre na, hindi naman po. Ibig sabihin, ganun tayo nag-start. Na hindi po namin alam, kasi nagsimula lang ito sa isang pamilya, na hindi namin alam ano kayo mangyayari. Basta ito ng mga to, sumama naman. Hindi ko alam kung ano nakita nila. Sila ang sigurado, nakikita nila si Lord. Yung purpose ng Lord. At true enough, for 11 months, ang dami nating journey dinaanan. By next month po, ipapalabas natin yung journey na yon. And true enough, sa biyaya ni Lord, nagkaroon po tayo ng mga ginagamit para sa kalawatian ng Lord. Nagkaroon ng sound system, nagkaroon ng TV, at higit sa lahat, ang pinakang heart's desire natin, nagkaroon ng mga mananampalataya ng Panginoon. Yan ang palakpakan natin sa Lord. Ayun po talaga ang ating true ministry. Sabi rito sa verse 2, therefore, this is what the Lord, the God of Israel, says the shepherd who tend to my people. So, ulitin ko lang po, this is what the Lord God of Israel says the shepherd who tend the Lord. So, si Lord po, nagtitiwala yan. Tama, naranasan nyo ng pagkatiwalaan? Sarap ng feeling, no? Naranasan nyo naman po na yung tiwala, nasira mo. Ako po, amin ako, nagkaroon po akong ganyan. Nasira ko yung tiwala ng tao. Ngayon po, after nun, hirap na siya magtiwala. Nagtiwala pa rin naman kaso hindi na solid trust. Amen? Kaya po sa ginagawa natin na to, at sa ating pong bayan ng Pilipinas, lalo po tayo, kahit tayo personal, babantayan niyo po yung word ng integrity. Pag sinabi integrity, yan po yung iyong dahilan para ang tao magtiwala sa'yo. Para lalo't si Lord. Sino pong gusto mong pagtiwalaan ka ni Lord? Gusto mo magkaroon ng
magandang buhay, gusto, Lord, pangarap ko magkaroon ng sariling bahay. Tapos hindi pa rin magkaroon-karoon. Baka naghahanap pa si Lord ng dahilan para pagkatiwalaan ka. Solid na ba talaga itong anak ko? Kasi naniniwala po ang iyong lingkod na ang Diyos ay napaka-generous naman yan. Tama? Mas mayaman pa si Lord kaysa kay Henry C. Mas mayaman pa si Lord kaysa kay Lucio Tan. Tama naman. Philippine Airlines ang pagmamay-ari no, si Lord, whole galaxy. Tama? Hindi lang mundo. Buong galaxy. Pero si Lord po, sa tingin nyo, bakit hindi niya binibigay yung mga bagay na alam naman niya kailangan natin? Tama? Yung bang hingi ka ng hingi kay Lord, pero hindi lahat binibigay ni Lord? Tama? Kasi si Lord, minsan sasabihin sa'yo ni Lord, anak, you need to wait. Tama? May mga panalangin na sinasabi sa atin ni Lord, antay lang anak. Kasi may chinecheck pa sa puso. Kasi, pansinin natin, makakita ka ng isang addict yan, bigyan mo ng 1 milyon, anong gagawin niya ron? Saan niya dadalhin yun? Magyayaya pa yan, ha? Tara, game na! Pero bigyan mo ang isang Kristiyano, sabi mo sa atin mo, Kristiyano tayo, bigyan ka ni Lord ng malaking amount, alam ni Lord saan mo gagamitin? For His greater glory. Tama? So, kailangan lang pala i-check natin ni Lord ang puso ng kanyang mga anak para maging karapat-dapat. At minsan, or madalas, ang binibigay po ni Lord, hindi yung mga bagay na gusto mo. Sapagkat sa mga bagay na gusto po natin, yung mga gusto natin, doon po tayo napapahanga. Doon tayo napapasama, tama? Pero madalas ibigay ni Lord, yung mga kailangan lang. Yan, para hindi lumaki ulo. Para hindi maging mapagmalaki kay Lord. Ako po, nung kagaya niyo po ako, kung ako'y nakaupo dyan, bigyan ako ni Lord ng 2 milyon. Wala po ako sa church. Bakit hindi ready ang puso? Kaya po sabi mo sa tabi mo, i-ready ang puso. Yan, si Lord po ay generous talaga yan. At si Lord po lagi tayong sinasamahan. Ayaw ni Lord ng injustice. Ayaw ni Lord yung anak niya inaapi. Miss, hindi ito minsan natutuya. Puro ka church siya, baka mapunta ka sa lumampas ka ng langit. Nasabihan ka na nun. Sabi ko, dati may nagsabi sa akin nun, okay lang siguro lumampas sa langit. At least pagbagsak mo, langit pa rin. Kaysa kapusin naman sa langit. Saan ka babagsak nun? Tama po? So, mindset is very important. At kagaya po ni Yahweh, ng ating Diyos, hindi siya pumapayag na ang kanyang anak ay may injustice. Remember David? Tama? Napakabatang shepherd boy, hinarap yung higante. Bakit hindi siya natakot? Bakit? May Yahweh kasi. Tama? Tinumba yung higante, bakit? May Yahweh yun eh. Tama? Kapag may Diyos ka daw, if God is for us, who can be against us? Yung higante, mas malaki pa yung Diyos ni David sa kanya. Umaaraw na po good news. Yan, nakikita ko po. So, hindi pwedeng pagkasama mo si Lord, talo ka. Kaya po, gaya ng binanggit natin last week, may mga panalo na talo at may mga talong panalo. Akala lang ng iba, natalo tayo. Pero ang totoo, panalo talaga tayo. Amen? Because Jesus Christ, kagaya po ng ating Panginoong Jesus, napako sa krus, siguro tawa ng tawa yung demonyo that time. Tapos, napako yung Diyos nila. Hindi makaalis sa krus. Tama? Pero hindi alam ng demonyo. Yung demonyo po kasi may bobo talaga. Masakit yung word na bobo, no? Yung demonyo hindi lang may bobo talaga. Tama? Hindi alam ng demonyo na kailangan talaga mamatay ni Jesus sa cross. Hindi alam ng demonyo na kailangan dumanak ang dugo para ma-justify ang kanyang mga anak. Because the Bible said in Isaiah, without shedding of the blood, there will be no salvation. Sapagkat nung araw, ang salvation, nag-aalay ng mga hayop. Yung ini-sprinkle yung dugo, ginigiitan, tapos, ang ginagawa po dyan ay yung puyo ay susunugin at ito po yung mabangong sabi sa Panginoon. Pinapatawad na tayo sa kasalanan natin. Ganun po yung pag-aalay. But Jesus Christ, when He died on the cross,
isahang handog. Ibig sabihin, from Old Testament to New Testament hanggang sa panahon po natin ngayon, yung pong ginawa ng Diyos ay para sa ating lahat. Kaya po nung namatay si Jesus sa cross, isa lang pong ang sigurado, meron ng available na kaligtasan sa lahat. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Yung salvation na yan, it is a one-time event of our lives. Matapos mong tanggapin si Lord, hindi ka na kailangan magduda. Pastor, kakamali pa rin ako May impyerno pa rin ba ako nun? Pastor, matagal ako nang hindi nag-church. May impyerno ba ako, Lord? Hindi po. Ikaw po ay tumanggap na kay Lord at ang pangalan po natin ay inukit. Grabe, no? Inukit na sa aklat ng buhay ng Diyos. Kung makakakita kayo ng inuukit, ito po, merong ukit dito. Sample po. Ano pong letra ang mababasa nyo? CIY. Pag ito'y pininturahan ko ng green, ano pong mangyayari? Basa pa rin ba? Pag ito'y pininturahan ko ng black, ganun pa rin no? So, ang pangalan natin po, once na inaccept mo si Jesus as your Lord and Savior, hindi na po ito kayang burahin. Kahit anong bura mo dyan ng pambura, hindi mabubura. Bakit? Si Lord kasi ang nag-ukit. Si Lord ang nagsulat, at isa lang ang ibig sabihin, yung pong katabi mo, kahit minsan ayaw mo sa Kanya, kasama mo sa langit yan. Tama? Yung katampuan mo, sa ayaw sa gusto mo, siya pa rin yung kasama natin sa langit. At ang maganda po rito, wala na pong salitang impyerno sa mga anak ni Lord. Tayo po lahat ay meron na pong eternal life because of our Lord Jesus Christ. Kaya ngayon po, hindi mo na kailangan bumili ng baka para ialay. Pwede mo na siyang gawing, ano bang luto pwede ron? Diba? Bulalo, napakasarap. So, wala na po tayo sa ganong batas. Kundi po nabubuhay na po ang mga anak ni Lord, hindi na po patungkol sa batas according to law, but we are living now according to God's grace. Sa biyaya na ni Lord tayo ngayon nabubuhay, na kapag nagkamali ka, pwedeng umulit. Pag nagkamali ka, tayo ka lang ulit anak, pwede ka ulit magsimula. Sa batas po, pag nagkamali ka, hindi pwede yan, kulong ka na. So, ganun po ang pinagkaiba ng biyaya ng Lord. And the Bible said in Ephesians chapter 2 that we are saved by grace. Kaya po yung salvation, hindi ka gagawa ng kabutihan para mapunta ka sa langit. Pastor, pwede ba yung gawa ako ng gawa ng maraming kabutihan? Hindi na ako mag-church, pero pang langit pa rin ako. Hindi po. Sabi kasi ng Bible na po na mismo nagsabi na ang salvation, it is by grace through faith. At ang sabi niya rito, and the result is good works. Resulta lamang pala ng paggawa ng kabutihan, yung ating kaligtasang tinanggap sa Diyos. Kaya kagagawa ng mabuti, gusto mong maranasan din niya yung kabutihan ni Lord. Amen? Kaya tayo mag-share ng Word of God para magkaroon siya ng kaligtasan. Kaya po, napakahalaga na makita natin na ang ating pong Diyos na ito ay merong siyang righteousness. Sabihin nga po natin sabay-sabay, righteousness. Kasi po ang ating topic this morning, it is Jehovah Tsidkenu. Marami pong characters si Lord na mababasa niyo po at napag-usapan naman na rin po natin for the past preaching. Nandiyan si Elohim, si Adonai, El Roy. Lahat po yan character of our Lord. The name of God na meron siyang meaning. Kaya po itong Jehovah Tsidkenu, ang meaning po nito ay the Lord our righteousness. Meron po ba tayong nararanasan na unrighteousness? Tama? Yung bang nakakaramdam ka sa katawan mo or sa pakiramdam mo na hindi ka karapat-dapat? Hindi po, lahat tayo karapat-dapat because Jesus Christ died on the cross at siya po yung ating dakilang righteousness. Amen? So, silong lang po tayo dahil tayo po ay live. Tayo po ay naandito po sa ating gawain. Gusto ko pa rin pong ituloy ito habang po tayo ay naasa presensya pa rin po ng ating Panginoon. Pwede mo palakpakan pa rin natin si Lord. Ano man mangyari, mahal na si Lord. Ang sabi po ng verse 3,
I myself will gather the remnant. So, yung mga natitira daw po, the remnant of my flock, all the countries where I have driven them, I will bring them back to their pasture. Balikan po natin ulit yung mga Israelites na scatter sila, na napunta sila sa iba't ibang lugar. Kaya po, hindi natin alam baka may Israelites sa Pilipinas. Yan, yung bang mukhang parang hindi siya Pilipino. Paano mo malalaman ng isang taong Pilipino? Tatagalog. Bisa sa physical appearance, no? Kaya nga tayo'y mga Pinoy. Tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya. Huwag nyo na pong ituloy. Masaktan tayo. So, dapat proud ka. Pero pag pumunta ka sa ibang bansa, alam niyo po, sikat ka ron. Kasi ang mga ilong nila ay pointed nose. Tayo po ay disappointed nose. Hindi po. Ngayon po talaga ang pagkalikha ni Lord. Because you are wonderfully made yan. Perfectly and wonderfully made. Sabi mo, sa katabi mo kung babae, napakaganda mo. Kung lalaki yan, napakagandang lalaki mo. Yan. Sapagkat lahat tayo ay nilalang ng Lord, perfect in His eyes. Hindi po yung nilalang ka ni Lord, nangyari. Hindi po yung nilalang ka ni Lord, nabigla siya. What? Ba't ganito yung nangyari dito? Hindi po. Sabi ni Lord, the Bible na po nagsabi, nung nilalang tayo ni Lord, merong ngiti sa kanyang mga mukha. Tuwang-tuwa siya nung nilalang ka ni Lord. Kaya po sabihin mo sa katabi mo, yan na tayo talaga. So, sabi rito, magiging fruitful daw po ang mga tao and we will increase in number. Kasi yun yung gusto ni Lord. Tayo tayo mamumunga at mag-increase ng number. Nagsimula lang po tayo sa wala pa pong 20. Pero ngayon po, sa biyaya ni Lord, nagtutuloy-tuloy siya at nagpapadala si Lord ng mga mananampalataya pa po. And time will come, we will have our own church. Amen? Yung simbahan na masasabi nating regalo ni Lord. Yung simbahan na kahit anong mangyari, talagang ang magmamana nito next generation. Ito pong mga batang ito, time will come, baka isa sa kanila magtutuloy nito. Tama? Because Christ in you will last to eternity. Kaya po ito pong ating ginagawa, it is 11 months over eternity. Grabe, no? Walang katapusan to. Kaya po, dapat makita po natin na dapat po meron kang relasyon sa Lord personal. Para po pag may personal na relasyon ka, hindi ka basta-basta mauuto. Naranasan nyo na mauto? Kaya sinasabi, ito ang Diyos. Hindi po. Dapat makilala natin na ang Diyos talaga ng Bible ay si Jesus Christ. Tuloy po natin yung background, the problem of the false prophet. Sumunod po, the punishment of false prophet. May parusa sa kanila. Sa mga gumagawa po na mali, mayroong parusa. At ang pangatlo po, sabi rito, the purpose of the true shepherd. At sinusunod pa po rito, yung the promise of the true shepherd. So, meron daw bad shepherd and the good shepherd. Yung daw good shepherd, ito yung ginagawa niya. Yung true shepherd, nag-care daw sa mga sheep. Yan. Yan po yung true shepherd. Inaalagaan niya yung mga tupa ng Panginoon. Kaya po tayo dito, we have a culture na kung saan po, i-taking care po tayo sa bawat isa. Bang nagkakamustahan po tayo. Yun naman po sa group chat, yung malaking kasama naman po sa prayer. Di ba, doon pa lang po, di ba, ang sarap na ng feeling na alam mong hindi lang ikaw ang mag-isang nananalangin. Ano po ginagawa? Comfort the shepherd. So, dito pong simbahan na to, saan naman po galing na simbahan, ano naman po yung pinagdaanan, dito po, ito po yung hospital na simbahan. Gagamutin po ng Panginoon yung nasugatan mong puso. Tama? Nasaktan ka man sa mga akala mong true shepherd ng Panginoon. Pero maganda kay Lord, nagpapadala siya ng good shepherd. Pangako po sa ating ni Lord yan. At pag hindi naging good yung shepherd, papadalang ka ulit niya another shepherd. Sapagkat ayaw kanyang mapahamak. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. And the last thing, sabi ito, conserve the shepherd. So, meron daw good shepherd,
at merong bad shepherd. Yun po yung mga salbahe na shepherd. Basahin ko po ang John chapter 10 verse 11. I am the good shepherd. Ang nagsasalita po dyan si Jesus. I am the good shepherd. Sabi rito, who does not own the sheep? She's the wolf snatches them and scatter them. Ulitin ko lang po. I am the good shepherd. Lays down his life for the sheep. So, kung meron daw mong totoong shepherd, walang iba kundi si Jesus. Alam naman natin po ang kasaysayan na si Lord, na si Jesus, ay hindi lang siya basta naging tao dito sa lupa. Ibinigay niya raw po yung kanyang buhay, nanay, sa kanyang mga kaibigan. Sino po yung mga kaibigan niya that time? Yung disciple. Sino po yung mga kaibigan niya that time? Yung mga mananampalataya na umaasa sa ating Panginoong Jesus. So, ganun katindi ang shepherd na to. Kaya po, napakalaga po na ang Diyos natin, or shepherd, walang iba kundi si Lord. Because sabi po ng Psalms chapter 23 verse 1, the Lord is my shepherd. Sabay-sabay nga po tayo. The Lord is my shepherd. Pag si Lord po ang ating shepherd, ay sabi po ng sumunod na verse, I shall not want. So, wala na daw pong gusto si Lord na iba pa. So, si Lord po ay punong-puno na ng mga kailangan natin. Sino po dito may mga pangangailangan? Umasa ka lang kay Lord. Huwag mo lang ipagpalit si Lord. Maniwala po kayo, hindi ka bibigay ni Lord. Sometimes, darating tayong papipiliin ka talaga. Si Lord o ito. Promotion o si Lord. Dumating po ako sa ganung pagkakataon. Ang ganda ng posisyon na offer, ang ganda ng trabaho, laki ng sahod. Pero kailangan ko nang tanggapin yung calling ko. Ngayon po, mas pinili ko si Lord. Na kahit hindi ko alam anong mangyayari. Pero sa biyaya ni Lord, sa biyaya po ni Lord, ipinamumuhay na po natin ang kanyang kalooban. Sa biyaya po ni Lord, na andito po tayo, pinagkatiwalaan ng simbahan ni Lord. At sabi mo nga po sa katabi mo, you are the church. Harapin mo ulit siya, ngitian mo, sabi mo, you are the church.